Official lang nag-request ng trade si Jimmy Butler paalis ng Miami dahil sinabi niyang hindi na siya masaya. Bayad na siya, may chicks pa, hindi pa rin siya masaya doon sa Miami. Mukhang wala na rin gana maglaro ngayon si Butler. Agad namang kinonek ang Phoenix Suns dito kay Jimmy Butler dahil isa nga siya sa preferred destination niya. Kaso ang problema doon, paano nila makukumbinse si Bradley Beal na mag-decline ng kanyang no trade clause? 1:1 lang kasi ang trade na pwede mangyari sa Suns dahil nga sa restriction. Bukod sa mga teams na nabalita dati tulad ng Golden State, Houston at Dallas, meron pa kasing isang team talaga yung naglaylo sa kanila dito sa Miami Heat. Ito kasi yung nagpasimula talaga ng trade rumors doon, hindi si Shams Charania. Nung nagkaroon ng report na hindi bibigyan ng extension si Butler, ang willing talagang kumuha sa kanya or makipag-trade sa Miami Heat para makuha si Butler pabalik ay yung Philadelphia. Ang nakuha pa ng Sixers nun ay all-star na Tobias Harris, si Paul George. Nakadalawang 30-point game naman ngayong season, pero nasa 16 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Si Paul George hindi rin namang interesadong mag-champion dahil sinabi niya na yun dati pa. Ito yung tamang basketball lang ang habol niya. Ang report nung November, hindi naman talaga si Paul George ang gustong makuha ni Joel Embiid, kundi si Jimmy Butler. Kaso hindi magawa ng paraan ng Philadelphia dahil hindi naman noon tinitrade ng Miami si Butler at ayaw din ni Pat Riley. Mga July or August, na-decline yung trade na yun. Dati, nire-recruit pa ni Butler si Joel Embiid papuntang Miami. Ay may contract si Embiid tapos napapirma ulit. Ngayon naman, sinusubukang i-recruit pabalik ni Joel Embiid itong si Butler sa Philadelphia. Nangyari yon nung off-season. Bukod kasi kay Bradley Beal, si Paul George at si Butler hindi nagkakalayo ng contract. Hindi rin sila nagkakalayo ng average ngayong season. Halos parehas lang din sila ng position at hindi rin sila nagkakalayo ng edad. Technically, si Butler may 2 taong kontrata pa. Yung next year kasi niya player option, pwede niyang i-accept yun. Si Paul George nasa 4 na taon. Dahil kung sakaling binigyan ng extension si Butler, halos same contract lang din ng kay Paul George yung makukuha niya. So naka-align yung kontrata nilang dalawa. Ang panakot kasi ni Butler sa mga trade rumors, actually hindi naman talaga to sa kanya galing kundi sa mga report, i-decline niya yung player option. Pwede kasing gawin ni Butler kung sa Philadelphia siya matrade, i-accept yung player option tapos 2 taon na kontrata pa. Noon, nire-request ni Embiid sa GM nilang si Butler ang kunin, hindi available dati. Dahil ang risk naman talaga dito kay Jimmy Butler yung player option niya na kapag nagkaroon ng problema pwede siyang mag-decline at umalis din ng team kung sakali. Pero ang sabi nga niya hindi na siya masaya sa Miami Heat. Ewan ko lang kung magiging masaya siya kung ang kasama niya si Joel Embiid. Sa lahat kasi ng trade rumors, yung Paul George at Jimmy Butler ang pinakamadali na trade based sa description. Halos identical yung dalawa. Hindi ko lang sigurado kung gugustuhin pa ng Miami or ni Pat Riley si PG ngayon. Nasa top 10 pa rin kasi naman ng Miami na standing. Hindi rin gustong pumasok ng Miami sa rebuild dahil sa contract ni Adebayo. Papabor naman sa Philadelphia kung mangyayari ang swap ni Butler at ni PG dahil mawawala sa kanila yung malaking kontrata ni Paul George. Dati nagalit pa yung mga fans ng Miami nang hindi nakuha ng Miami si Paul George na unahan ng Philadelphia. Dati sinabi ni Pat Riley or nagsalita na si Pat Riley na hindi nila ititrade si Butler after naman magsalita ni Bam Adebayo. Ngayon naman mukhang wala nang magagawa si Adebayo dahil nga sa naging statement ni Butler. Bukod kay Joel Embiid na tropa nito si Butler, yung isa pa talaga na tropa nitong si Butler nasa Philadelphia. Bukod siguro dito kay Caleb Martin, andun din kasi si Kyle Lowry na isa sa mga BFF ni Butler.